Ang karanasan na ito ay galing sa kwento ng tito ko, na pinatotohanan naman nila lola, mama, at ibang tito at tita ko. Nangyari ito, dekada 90, kung kailan hindi pa ako pinapanganak at si tito naman ay binata pa. Yung lugar, wag mo na lamang pong banggitin, Sir Seth. Dahil ang mga kalahi ng pamilyang ito ay sinasabing naroroon pa rin at kasalukuyang iwas sa mga tao at nakatira sa bundok. Tawagin na lamang natin si Tito sa pangalang Mario. Si Tito Mario ang pinakabata sa magkakapatid. 8 silang lahat. Yung mama ko yung panglima. Nung kabataan nga ni Tito ay napahinto siya ng pag-aaral pagkatapos ng high school. Ang gusto niyang ipurso talaga ay civil engineering sa college. Kaya ang ginawa niya ay pumunta ito sa karatig bayan na siguro nasa 3-4 na oras din ang layo sa kanila kung magbabas o shuttle service ka ngayon. Yung mga bus pa na sinasakyan niya ay yung mababagal tapos talagang ang biyahe limitado dati. Kaya saan mo na may mga kasabayan kang mga sako ng bigas, manok at mga biik nun. Pagdating niya doon ay nagtrabaho siya sa iba't ibang negosyo ng amo niya. Taga-ayos ng makina ng para sa palayan, taga-kilo ng mga feeds, pati produkto ng mga gamot pang spray ng mga halaman. Pero madalas nasa mga livestock siya, mga babuyan at mga manok na 45 days old. Yung mga pinalalaki sa kulungan na may ilaw. Dito na din na-enjoy ni Tito ang mga ganitong gawain na nagpadesisyon sa kanya na mag-aral na lamang ng agrikultura. Na masasabi kong naging successful naman siya dahil siya na ngayon ang nagre-retail ng mga kilalang spray sa palayan. Bukod sa naging karanasan ni Tito sa lugar na ito, ay meron din siyang karanasan sa isang uri ng nilalang. Isang uri ng nilalang na para kay Tito ay ang pinakamatalino at pinakadelikado sa lahat. Mga mahigit na 1 buwan si Tito doon sa trabaho niya nang magsimula siyang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Minsan kapag nag-iisa siya at binubuksan ng incubator na ilaw ng mga sisiw ay nakakarinig siya ng sitsit. Minsan naman pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Hindi ito posible doon sa lugar gawa ng sarado at mataas ang bakod ng manukan na ito. Tapos ay iisang pinto lamang ang palabas at papasok. Kapag walang tao sa loob ay nakalak ito. 3 lang ang merong kopya ng susian. Siya, ang amo niya, at ang isa pa nilang kasama na parang bisor nila. Meron ding mga gabi na magigising itong si Tito sa ingay ng sisiw at mga manok. Tapos ay pag sinisilip niya ang kulungan, merong mga kulungan na namamatayan ng ilaw. Hindi sira yung bulb nun. Sadyang may pumapatay lamang sa switch. May mga madaling araw din na nakakarinig siya ng ingay sa may bubungan ng tinitirhan niya. Yung bubungan pa naman na yun dati ay hindi kasing kapal ng mga yero ngayon. Ito yung mga klase ng yero na madaling mayupi o mabutas. Isang gabi, nagising si Tito sa kahulan ng mga aso sa kalapit-bahay ng tinitirahan niya. Ang ibig sabihin ng kalapit-bahay dito, Sir Seth, ay yung mga pinakamalapit na bahay doon sa tinitirahan niya kung saan naroroon din ang mga manukan. Pero malalayo pa rin ang mga ito. Siguro ay aabutin ka ng mga 20 minutos bago ka makarating sa susunod na bahay. Sadyang maririnig mo lang ang kahulan ng mga ito dahil na rin sa puro palayan at bundok ang nakapaligid doon. Pinakikiramdaman niya umano yung paligid gawa ng nakakarinig siya ng mga galaw sa palayan. Ang tinitirahan din kasi na ito ni Tito, tabing-tabi ng mga palay. Kaya rinig niya ang mga kalasan nito. Noong mga panahon na yun kasi
matataas na yung tubo at malapit na rin ang gapasan. Bukod pa doon ay meron siyang naririnig ng mga bulungan. Hindi ito ordinaryong boses ng mga tao. Ang mga boses na naririnig niya noong mga panahon na yon, pulido, malalaki, at sa bawat salitang binibitawan nila ay parang puno ng laway yung mga bibig. Parang nagmumumog habang nagsasalita. Ganon na ganon. Wala siyang naririnig na gaya ng ibang inaswang na tunog aso o baboy. Basta nung mga panahon na yon, alam niyang may kakaiba sa naririnig niya. Napabangon si Tito noon nang marinig yung kalasan ng mga manok at malakas na tunog ng pinto at gate papasok doon sa manukan. Tuloy pa rin yung bulungan na naririnig niya hanggang sa marinig niya yung mabibigat na yabag palapit sa pintuan. Kabadong-kabado siya noon. Yung pintuan pa ng tinitirahan ni Tito, gawa sa kawayan. Tapos ang lock ay kadena din, paikot sa pundasyon ng kawayan na iikot sa pinto. Tapos ang isa pang lock ay yung kawayan na isusuksok sa wire sa gitna ng pinto. At nakasuksok din sa isa pang wire na nakaikot din sa pundasyon ng bahay. Ganun pa yung lock niya dati. Maliwanag din yung buwan noon, kaya kita ni Tito yung anino na papalapit dun sa pintuan niya. Ganun pa rin ang bulungan noon. Para talagang puno ng laway yung mga bibig ng mga nagsasalita. Tapos ay konti lang yung hatak na ginawa sa kadena. Gumalaw lang ito ng konti at konting kalabog sa dingding sa tabi ng pintuan. Bago nawala ang mga anino. Malaki ang pagtataka ni Tito noon sa mga nangyari hanggang dumating ang kinaumagahan. Pagkabukas ng pinto ni Tito, ang unang bumungad sa kanya, mga lamang loob. Siguro kung wala kang alam sa mga livestock na siguradong magpapanik ka, pero dahil aware naman ito si Tito sa mga ganito, ay alam niyang lamang loob yun ng baboy. Ang pinagpapasalamat niya noon ay manukan yung binabantayan niya. At nasa isang lugar pa yung mga baboy ng amo niya, pero ang nakapagtataka doon, walang babuyan sa mga kalapit bahay nila. Saan nanggaling ang mga lamang loob na ito? Take note, Sir Seth. Hindi ganon kagaan ang mga lamang loob ng baboy. Mabibigat din yung mga ito. Sariwa pa umano ang mga lamang ito. At yung ibang parte ng dugo ay naipahid doon sa may pintuan. Medyo kinabahan si Tito nung pagpunta niya sa manukan. Yung gate kasi o pinto ay sira na. As in putol yung kandado. Hindi ito yung tipong naputol ng cutter o lagaring bakal kasi baliko ito noon. Para itong hinatak, tapos ay pinihit hanggang sa maputol. Ng isang nilalang na may kakaibang lakas. Unless, nagdala siya ng mga pliers noon para balikuin yung malaking kadena na ito, di ba? Muli ay nagpasalamat siya gawa ng walang nawala o nakulang sa mga manok at sisiw na naroroon. Ang ipinagtataka niya lamang ng mga oras na yun ay kayang-kaya ng mga kung sino mang yun ang sirain yung kandado sa pasukan ng manukan. Pero bakit hindi nila ginawa? Doon sa pinto ng bahay na tinitirahan niya. Kung tutuusin ay kaya nilang sirain yon, maging ang buong pintuan sa ganun kalakas. At isa pa, bakit walang nawala sa mga manok niya? Bukas na yung gate nun. Ang naisip noon ni Tito ay merong nagtatangkang magnakaw ng mga sisiw pero hindi tinuloy. Posible ito kasi malapit yung pwesto sa bundok. Tsaka napapalibutan sila ng mga palayan. Noong mga panahon din na yun ay uso pa ang mga tulisan sa lugar dahil mag-isa lamang si Tito. Nagamba ito na baka mamaya
pinagpaplanuhan ng kung sino mang masasamang loob ang kunin lahat ng mga alaga doon. Pati siya mapahamak. Agad niya naman itong nireport sa boss niya. At sakto din naman dahil naghahanap lang din pala ito ng taong makakatulong niya doon sa Manukan. Balak kasi nitong dagdagan pa mga sisiw. Naging kasama niya sa Manukan ang 2 bagong recruit na trabahador noon. Natawagin na lamang natin sa pangalang Jury at Arnel. Magiging kampante na sana si Tito sa ganito, di ba? Pero hindi niya inakalang magiging simula pa lamang pala ito ng lahat ng kababalagan na mararanasan ni Tito. Pala kaibigan si Arnel. Maingay, matanong at mahilig din itong magluto. Kumbaga, siya yung chef nila lalo na sa tanghali. Taga-pamalengke din. Ito namang si Jury ay medyo strikto, pero maaasahan mo sa Manukan. Marami itong alam pagdating sa pagkalikot ng mga wire at kuryente kapag nagkakaabiryang ilaw. Tahimik din ito. Malaki ang pinagkaiba ng 2 niyang bagong kasama. Mas nakapalagay ang loob niya si Arnel dahil nabanggit nga rin ito na malapit lamang siya sa bayan nila Tito. Samantalang si Jury, tahimik lang. Nagsasalita naman kapag sila lang 2 pero kapag 3 na sila, hindi na ito umiimik. Ni hindi niya rin nakikitang nag-uusap ang 2. Hindi niya na lamang din naman ginawang issue ito. At tumahimik na lamang din siya. Baka lang magkaiba ang ugali nilang 2 kaya ganon. Normal naman ang mga ilang araw nilang pagsasama pero hindi pa umabot ng 1 linggo ay nagsimula ng hindi maging komportable si Tito Mario. Lalo na kay Jury. Paano ba naman? May mga gabi na magigising itong si Tito at makikita niya itong si Jury na nakaupo. Nakatitig sa kanya. As in, tulala lamang yung tingin. Parang blanco. Ni minsan nga ay hindi niya pa naaabutan itong tulog kasi nauunang matulog itong si Tito. Pero paggising niya sa umaga, nauuna pang magising itong si Jury. Naisip nga nung una ni Tito na baka nababakla lang. Payat din kasi itong si Jury na matangkad tapos kalbo pa. May mga panahon din na wala ito sa loob ng tinitirahan nila. Ang kubo kasi na ito ay parisukat lang talaga at walang partition. Kaya kitang-kita mo yung paligid. Ang nakapagtataka, kahit na wala sa loob si Jury, nakalak pa rin ang pintuan. Basta, madalas na napapansin ni Tito na ganito lagi. Ito namang si Arnel. Nakita ni Tito isang hapon na merong kausap sa main road. Malayo sa tinitira nila. Parang pamilyar umano yung lalaki na kausap nito. Na para bang nakita niya na. Iniisip niya kung yung bisor nila o kamag-anak nung amo niya o yung taga sa kanila since kalapit bayan niya lang itong si Arnel. Basta sobrang pamilyar umano nitong kausap niya. Tapos ang nakapagtataka pa dito, pagkatapos itong kausapin ni Arnel ay naglakad lamang ito. Mabukid yung lugar na yun, Sir Seth. Kung wala kang pribadong sasakyan ay kailangan mong maghintay ng habal para makarating sa kanto kung saan dumadaan yung mga bus. Tapos isa pa, hapon na nun. Mga ganong oras ng mga panahon na yun ay walang bumabiyahe na kahit anong sasakyan sa gabi dahil na rin sa delikado ang lugar. Sabi ko nga, puno ng tulisan. Tinanong ko si Arnel kung sino yon at ang sabi niya ay malayong kakilala umano. Tinanong ko ulit siya kung saan ang uwi nun gawa ng haponan. Meron naman umanong kakilala na malapit doon. Dito na nagsimulang maging weirdo ang lahat ayon kay Tito.
Halos gabi-gabi umano ay nagigising si Tito na mapupulikat. Sobrang ngalay ang mga paa niya. Naanimoy pagod na pagod. Tsaka kahit panahon ng kapasan Sir Seth, ay sobrang lamig pa rin ng gabi. Yung simoy ng hangin, lalo na at presko yung kubo nila Tito, pero pawis na pawis si Tito. Kahit gaano kaaga siyang matulog, parang pagod pa rin ito pag umaga. Parang sobrang kulang lagi ng tulog niya. Minsan naman, aakalain mong binabangungot ito sa panaginip na hindi niya maalala. Tapos ay magigising na lamang siya sa tapik nun. Pagkadilat niya, si Jury ay nakatitig sa kanya. Imbes na maging tahimik yung buhay ni Tito noon dahil sa mga kasama, para bang lalo siyang napagod sa mga nangyayari sa kanya. Lagpas 1 linggo nang bumisita yung boss ni Tito noon. Gawain na niya ito, ang biglaan ng pagpunta sa mga negosyo niya. Paraan niya ito para makasiguradong ginagawa ng mga trabahador niya ang tama. Agad naman itong sinalubong ni Tito at sinamahan sa pag-inspeksyon. Doon na napansin ng boss niya na tila bang pagod ang mukha ni Tito. Hindi naman ito nangayayat o kung anuman. Basta puyat umano ito at parang pagod kong tingnan. Naku Mario baka niyaya kang uminom niyang bagong kasama mo gabi-gabi. Hindi po, sa katunayan masipag silang dalawa sagot ni Tito. Doon na napakunot ng noo ang boss niya at halos mamutla si Tito Mario sa sinagot nito sa kanya. Dalawa? Isa lang ang pinadala ko dito Natulala umano si Tito Mario noon at hindi niya alam ang isasagot sa boss niya. Inakala naman itong boss niya na parang nagkamali lang si Tito sa sinabi. Matapos itong masiguradong wala namang naging aberya sa manukan nagpaalam na ito. Hindi na nakapagsalita si Tito Mario noon. Gusto niyang magtanong para bang naputol yung dila niya at nablangko siya sa sinabi na yun ng boss niya. Buong araw umanong minamatyaga ni Tito ang dalawa niyang kasama. Kanya-kanya ito sa mga gawain. Akalain mo yon, sa tagal ng pagsasama nilang tatlo, merong isang impostor. Nung gabi ay tahimik si Tito na tinitingnan ng dalawa. Laking pagsisisi ni Tito kung bakit hindi niya naitanong sa boss niya kung sino ang pangalan ng pinadala. Para umano siyang naputulan ng dila nun. At yung boss naman niya ay parang ipinagsawalang bahala ang nabanggit niya. Yun ang isang bagay na pinagtataka niya nun. Ang mga katanungan ni Tito ay nasagot rin nun ng mismong gabing yon. Nagising umano siya ng madaling araw dahil sa pamilyar na tunog. Yung tunog na naririnig niya noong nakaraan. Nang nag-iisa pa siya. Bulong na parang puno ng laway yung bibig. Gumagaragal ito. Pero noong mga oras na yon, ang garalgal na bulong ay naririnig niya sa malapitan. Napakabaho pa ng paligid. Masangsang nakaamoy ng laman loob ng baboy na naiwan sa tapat ng kubo niya noong nakaraan. Pagdilat ni Tito, ay halos mapaiktad ito ng higaan. Nang makita si Arnel, nakatayo sa harap niya. Baluktot ang likuran. Namumula ang mga mata. Napakalaki ng mga ngipin nito na matatalim. Tumutulo ang laway habang nakatitig sa kanya. Umaakma umano itong susugod sa kanya pero hindi matuloy-tuloy. Nang mga oras na yun ay gulong-gulo pa si Tito sa nangyayari. Ang alam niya lang nun, hindi tao si Arnel
at siguradong may koneksyon ito doon sa mga dumaan sa tinitira niya nung nakaraan. Sigaw lang ng sigaw si Arnel noon. Dinig na rin ni Tito yung kahulan ng mga aso sa karatig bahay. Akala ni Tito ay katapusan niya pero nakailang talon umano ang nilalang na ito sa harap niya na pilit siyang inaabot hanggang sa sinira na lamang nito bigla yung pinto at mabilis na nagtatatakbo sa labas. Hindi pa naisip ni Tito noon na aswang si Arnel. Gawa ng hindi ito nagbago ng anyo. Katulad ng aso, ibon o baboy. Basta kumuba lamang yon. Nagkapangil. Namula ang mga mata. Akala ni Tito ay makakahinga na siya ng maluwag pero nung lumingon siya sa bandang likuran, ay naihi na lamang siya sa pwesto nang makita si Jury na nakalutang. Madilim ang mata nito na para bang walang kailaw-ilaw o hindi naliliwanagan. Namumutla at ang mga kuko niya kulay itim. Ngumanga itong si Jury. Kahit ang bibig niya ay walang kalaman-laman. Walang ipin o ngalangala. Basta, yung parang malalim na balon yung itsura. Tapos ay bigla na lamang itong laglaho na akala mo ay namamalikmata lamang si Tito. Hindi umano na-absorb ni Tito ang mga nangyari nun. Ilang araw siyang hindi nakakatulog. Yung pintuan na inayos niya ay halos ayaw na niyang buksan pagkagat ng dilim. Naparanoid na ito at halos mabaliw. Hanggang sa ika-4 na araw ay bumisita ang bisor nila. Yung may hawak pa ng isang susi. Naabutan umano nito si Tito na inaapoy ng lagnat at dumudumi na lamang doon sa loob ng tinitirahan niya. Kinontak naman ng bisor niya yung boss nila dahil naikwento ng nilalagnat na si Tito yung lahat ng pinagdaanan niya at mapaniwalain din naman itong amo niya sa mga lamang lupa. Kaya dinala niya ito sa isang kurador. Ang kurador ay parang albularyo din pero iba ang mga ritual nito ayon kay Tito. Dahil nga sa may kaya yung boss niya, dito niya ito dinala. Ito yung klase ng albularyo na ang ginawa ay inakyat nila si Tito sa may bundok. Tapos ay gumawa sila ng isang malaking hukay kung saan ang dala-dala nitong mga kasangkapan. Tulad ng pinong mga dahon na parang abono. Mga tuyong ugat ng puno na iba-iba ang kulay. Basta parami pa itong inilagay doon. Ang hindi makalimutan ni Tito noon ay yung sariwang puso ng baboy at buhay na itim na sisiw. Ang mga ugat at pinong dahon na ito ay nilagay nila doon sa hukay. Sobrang lakas umano ng apoy nito nang sinindihan. Ang pagkakaalala pa ni Tito ay wala ng iba pang kahoy o kung ano paman ang nilagay doon. Basta nag-apoy lamang ito nang kiniskis ng kurador na yon. Matagal umano itong naglalagablab at ang kurador kasama ng misis niya at ng isang alalay ay nagsimulang umikot sa gilid ng apoy na yon. Hindi ko alam Sir Sat kung pamilyar ka sa ganitong ritual dito sa mga listeners nyo. Pero kung sakaling may nakakaalaman, sana ay makapag-comment sila. Salamat. Hindi pa niya alam kung ano ang ginawa sa sariwang puso ng baboy. Basta yung natatandaan niya lang ay hiniwa ang dibdib ng sisiw na itim. Pagkatapos ay tinapon ito doon sa apoy at paulit-ulit siyang kumakanta. Sumasayaw sa lingwaheng parang galing pa umano sa mga ninuno natin. Ang mga ito ay hindi tumitigil sa ritual na ginagawa hanggat may apoy pa doon sa gitna ng sinasayawan nila. Nung namatay lamang ang apoy at bumuga ng isang malaking usok, saka tumigil sa pagsasayaw ang mga ito.
At ito pa umano ang nakakamangha, Sir Seth. Yung itim na sisiw na hiniwa nila at tinapon sa apoy. Andun sa upos sa gitna. Buhay, nakatayo, humuhuni o sumisiyap. Iniharap umano siya doon sa usok. Kumbaga, ginawang tuob ang natira sa apoy na yon. Para siyang nililitsyon noong mga panahon na yon. Tagaktak yung pawis niya. At pagkailang ubo niya ay nailuwa niya umano ang buong plema. Tapos ay umaliwalas na yung pakiramdam niya. Pagkatapos nito ay pinalunok siya ng hilaw na itlog. Pagkadighay niya umano, ay bigla siyang nakaramdam ng gutom at naghanap agad na makakain. Sobrang laking pasasalamat ni Tito noon sa amo niya. Sobrang bait umano nito sa kanya pero ang masayang pag-uusap na ito ay pinutol na manggagamot. Ang sabi niya ay kailangan niya umanong umuwi sa kanila, si Tito, kasi may mga nangyayari doon na konektado sa kanya. Sinabi ng manggagamot ang dahilan kung bakit kaya humingi si Tito ng immediate leave noon sa amo niya para makaluwas. Ang amo niya naman ay pinahatid siya gamit ang isang truck nila pang delivery, kasama yung driver na kilala naman din ni Tito. Pagdating umano nila doon sa kanila, marami na umanong tao at nag-iiyakan ng mga kamag-anak niya. Sa pagkakalang may nangyaring hindi maganda ay napatakbo itong si Tito Mario. Pagkapasok niya sa pinto ng bahay nila, napatigil na lamang umano ang lahat. Pati ang mga magulang niya nakaupo sa tabi ng higaan. Mga ilang segundo umano ang katahimikan bago magsalita si Lola, yung nanay ni Tito. Magtatanong pa sana si Tito kung sino ang iniiyakan nila pero nagulat ang lahat nang pagtingin ng mga ito sa higaan ay isang malaking puno ng saging ang naroroon. Nanginginig na nilapitan ng mga magulang, kapatid at kamag-anak namin si Tito. Maraming haplos at yakap ang nangyari bago nahimasmasan ng lahat at nagsimula ng magkwento. Ilang araw umano ang nakakaraan. Nagulat ang mga magulang ni Tito kasi umuwi ito ng tulala. Hindi nila makausap at parang malaki ang kinangayayat. Pinatingin nila ito sa doktor. Pero ang sabi lamang ng mga ito, pilang na ang mga araw niya. Sa mga albularyo naman na tumingin ay wala din silang makita sa gumaya kay Tito. Para umano itong nilagyan ng tagabulag. Ang hindi nila alam ay ang lalaki pala na umuwi ay hindi si Tito Mario. Nung pinauwi kasi si Tito ng korador na nanggamot sa kanya, ang sabi nito ay nagabunan daw siya. Ibig sabihin ay may aswang nagabunan ang target siya noon. Balak umano siya nitong kunin, biktimahin at ihain sa mga angkan niya. Naakala nito ay magiging madali lang pero napakaswerte umano ni Tito Mario dahil may parang pumigil dito. Ang mga gabunan ay may abilidad din umano na gumawa ng replika ng biktima nila at pauwiin sa kanila. Ang replika na ito ay gawa sa puno ng saging kadalasan. Ito yung magpapakilalang siya sa mga kamag-anak. Uuwi ito at mamamatay na lamang bigla para walang maghihinala sa pamilya ng biktima. Doon nalaman ni Tito na si Arnel ang sinasabing aswang nagabunan. At naalala umano nito yung minsang kausap nitong si Arnel na lalaki. Yung naglakad lang. Saka napagtanto ni Tito na kaya pala pamilyar yung lalaking kausap ni Arnel kung naaalala nyo. Gawa ng
Siya mismo yung lalaking yon. Ginaya at hinulma sa mukha niya. Sa pag-aakala nitong ni Arnel na makukuha niya si Tito pagkatapos nun. Pero bakit nga ba napigilan si Arnel? Bakit hindi ito makalapit? Paanong hindi naging biktima si Tito kahit na halos magkatabi na sila ng higaan? Naalala niyo si Jury? Huli na rin nang malaman ito ni Tito. Si Arnel. Si Arnel lang pala talaga ang nakuha ng boss niya na katulong niya dapat sa manukan. Nagkunwari itong trabador para mabiktima siya. Samantalang si Jury, ayon sa lolo namin, ay gabay ni Tito. Mula nung natuto umanong magsalita si Tito hanggang sa 5 taong gulang niya, ay meron siyang kalaro na hindi nila nakikita, na tinatawag niyang Jury. Kahit nakalimutan na ni Tito ang patungkol kay Jury, ay laking pasasalamat pa rin nila dito. Dahil dumating ito kung kailan siya kinakailangan. Yung sisiw pala na itim, yung ginamit sa ritual, na buhay. Binigay ito kay Tito para alagaan niya pero namatay din daw ito kasi kinain ng alagang baboy nila lolo nung pumasok siya sa kulungan. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nonoy. Ang kwentong ibabahagi ko ay totoong karanasan ng lolo ko na kapatid ni Lola, mama ni Papang. Sa mga listeners po ng channel na ito, kung magtataka kayo kung bakit kailangan kong itago ang aking tunay na pagkakakilanlan, meron po kasing nangyari na hindi kaaya-aya na ginawa ang nabanggit kong lolo at lola sa lugar kung saan iikot ang mapapakinggan nyo na kwento. Nangyari ito sa isla ng Panay. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong probinsya o syudad, lalong-lalo na ang eksaktong barangay. Itago niyo na lang sa pangalang Dado ang nasabi kong lolo. Taong 1976. Itong lolo ko ay walang alam pagdating sa panggagamot o kahit na anong may nalalaman na mga salitang Latin. Pero kung pag-uusapan ay tapang, masasabi ko na si Lolo Dado, isa sa mga yon. Isang gabi ay nakaramdam si Lolo Dado ng tawag ng kalikasan. Duming-dumi na umano siya ng mga panahong yon. Hindi pa uso nito ang palikuran, lalo na at medyo nasa bundok ang bahay at iilan lang ang kabahayan sa lugar na yon. Kung hindi ako nagkakamali, 9:00 ng gabi ito nangyari. Lumabas pa si Lolo Dado para ilabas ang kanyang nararamdaman. Ang kanilang bahay ay napapalibutan ng punong kahoy. Yung ibang mga puno ay yung mga may tinik pa. Hindi ko alam kung anong tawag sa punong ito basta maraming tinik. Ang hula ko mga kagiliw ay ang punong ito ay tinatawag na kapok. Pagkalabas ni Lolo Dado sa kanilang bahay, ay agad siyang nakakita ng pwesto para sa kanyang session na gagawin. Malapit ito sa puno na may tinik. Doon din umano banda nakatali ang kanyang kalabaw. Lalabas na umano ang laman ng tiyan niya nun, na hindi na niya mapigilan kaya doon na lamang siya pumwesto. Habang naglalabas siya ng kanyang dumi, napasintabi po sa mga kumakain. May narinig siya na huni sa kanyang bandang likuran. Parang huni umano ito ng isang inahing manok, yung pumuputak-putak. Hindi na ito bago kay Lolo, at alam niya ring hindi ito isang ordinaryong manok. Ang tawag sa nilalang na ito, bawa. Kung minsan ay tinatawag ito na butok-butok,
Isa itong uri ng aswang na nagtutunog manok pero napakalakas ng tunog. Nag-e-echo ang bawat kakak nito. Gaya ng sabi ko ay pamilyar si Lolo sa ganitong klaseng nilalang. Ang kaso, matapang umano ang ganitong aswang ko kaya hindi na tinapos ni Lolo ang kanyang ginagawa at agad na siyang tumayo. Nang makatayo na si Lolo ay nakita niya ang nilalang na nasa kanyang paglalarawan. Nakayuko, mahaba at buhaghag ang buhok. Hindi niya maaninag ang mga mata nito dahil natatabunan ito ng buhok pero noong mga oras na yon, alam ni Lolo na hindi ito isang ordinaryong tao. Imbis na pumasok sa bahay, nagsalita ito na parang hinahamon yung nilalang na yon. Palapit bala diri sa akin para mabuol mo ya party mo. Lubapit ka dito sa akin para makuha mo yung gusto mo. Sa galit siguro ng nilalang ay agad siyang sinugod nito. Dahil sa bilis ng pangyayari ay natumba si Lolo at napailalim sa nilalang. Pero malakas din si Lolo noon. Batak sa trabahong bukid. Nang makakuha ng tiyempo na makatayo ay agad niyang tinulak ang nilalang papunta sa punong may tinik at ikiniskis nito ang bandang likuran ng nilalang sa puno na yon. Napasigaw umano ang nilalang na animoy grabe ang sakit na nararamdaman sa ginagawa ni Lolo noon. Dahil sa ingay na yon, nagising ang mga kapitbahay, asawa at mga anak ni Lolo Dado. Lumabas sa mga ito sa kani-kanilang bahay na may dalang itak. Saksing buhay ang lola ko na asawa ni Lolo na itago na lamang natin sa pangalang Lola Lena. Saksi ito sa mga pangyayari ng gabing iyon. Nabitawan ni Lolo Dado yung nilalang at agad itong kumaripas ng takbo. May mga sugat din na natamo si Lolo Dado noon kaya ginamot ito ni Lola Lena. Ikinwento naman ni Lolo Dado ang totoong nangyari. Pinagalitan umano siya ni Lola at sinabihan nito na, "Kontrolin mo naman ang pag-uugali mo. Huwag kang masyadong matapang. Nilalagay mo sa delikadong sitwasyon yung mga anak mo eh." Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang pinangangambahan ng pamilya. Napansin ng panganay na anak ni Lolo Dado na itago na lamang natin sa pangalang Balong, na yung nanay nila ay nangangayayat at namumutla nun. Agad tinanong ni Tio Balong si Lola Lena, "Ma, anong nararamdaman mo? Bakit parang namumutla ka at bakit parang pumapayat ka?" Imbis na sumagot ay bigla itong sumuka ng dugo at kasabay noon ay nagdumi si Lola Lena ng dugo. Agad sumigaw si Tio Balong na narinig naman ni Lolo Dado. Tumakbong tinungo nito ang kinalalagyan ni Lola at nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan nun. Nag-iiyakan na yung mga tiyo at tiya ko ng mga oras na ito. Walang tigil sa pagsuka at pagdumi ng dugo si Lola. Tinawag ni Lolo yung isang anak niya na babae na si Tita Loida. Inutusan ito ni Lolo na pumunta sa isang manggagamot na si Mang Uloy. Pagdating ni Mang Uloy, sinuri agad nito si Lola Lena. "Demonyo! Kinulam tong asawa mo do. Ayan mo, ako ang bahala kay Lena. Pagagalingin ko to. Mamayang 9:00 ng gabi, may bibisita sa inyo do. Ikaw na yung bahala. Ikaw bahala sa bisita. Ako naman ang bahala kay Lena." At yun na ngang nangyari. Hindi nagkamali si Mang Uloy sa mga sinabi niya. Mag-aalas 9 na noon nang may narinig silang tunog ng isang hayop. Pamilyar si Lolo Dado sa tunog na yon. Dahil yun din ang narinig niya bago siya sugurin ng aswang na yon habang dumudumi siya. Agad na inutusan ni Mang Uloy si Lolo na bumaba at pumunta sa silong ng kanilang bahay at magtago doon.
para hindi siya makita ng bisita. Ang sahig ng bahay nila Lolo Dado ay yari sa kawayan. Ito pa kasi ang usong bahay noon sa bukid. Malamig ito sa katawan. Agad na sinunod ni Lolo Dado ang utos ni Mang Uloy. Gumapang ito sa silong ng kanilang bahay at nagtago sa isang sulok na hindi siya makikita. Ng mga pagkakataon na yon ay bumalik na naman ang pagsusuka ni Lola ng dugo pero nawala na yung pagdudumi niya. Habang sumusuka si Lola ay kitang-kita pa ito ni Lolo Dado na tumatagos sa kanilang sahig na kawayan patungo sa silong ng bahay. Nakalimutan pa nga ni Lolo ang magdala ng itak o kutsilyo nito, kaya bumalik pa siya sa bahay para kunin yon. Patuloy pa rin ang pagsusuka ng dugo ni Lola. Bumalik naman sa baba si Lolo ng dahan-dahan at muling gumapang sa silong. Doon ay kagad nakita ni Lolo Dado ang nilalang na nakapangbuno niya noong nakaraan. Sarap na sarap ito sa paglantak sa dugo na isinusuka ni Lola. Sa galit ni Lolo, agad niya itong inundayan ng saksak ng 4 na magkakasunod. Kumaripas umano ng takbo ang nilalang na yon. Hindi na rin tinangka ni Lolo Dado na habulin ang nilalang. Alam niya kasing napuruhan niya ito. Pagkatapos ay pumanik na si Lolo sa kanilang bahay at maya-maya pa, huminto na ang pagsusuka ng dugo ni Lola dahil na din sa patuloy na panggagamot ni Mang Uloy. Pagkatapos ng gamutan, sinabihan ni Mang Uloy si Lolo Dado. "Do, bukas, puntahan mo ang bahay. Yung bahay malapit sa talon. Pagdating mo doon, pumanik ka sa kanilang hagdanan. Umupo ka at sambitin mo ang mga orasyon na ito. At pagkatapos mong mag-orasyon, pumanaog ka na." Kinabukasan ay ginawa ni Lolo Dado ang lahat ng sinabi ni Mang Uloy. Pagkatapos sambitin ni Lolo yung mga orasyon, agad na siyang bumaba. Pagkababa nito sa hagdan ay may narinig itong mga iyakan. Naggaling sa loob ng bahay na animoy naghihinagpis sa sinapit ng kanilang kaanak. Agad namang umuwi agad si Lolo pagkarinig nun. Hindi na rin nagtagal ang pamilya ni Lolo Dado doon sa lugar at lumipat na sila sa mag-anak dito sa Mindanao. Taong 2012 ay namatay ang Lolo Dado ko at sa tuwing nakikipag-inuman kami ng mga pinsan at tiyuhin ko doon sa bahay ni Lola Lena, ito talaga ang laging kinikwento ni Lola. Ang karanasan na hindi nila makakalimutan. Dahil sa karanasan na ito ay muntik nang mawala sa mundo si Lola. Sa kasalukuyan ay buhay pa si Lola at sa tuwing umuuwi ako doon sa amin ay kay Lola Lena po ako dumediretso. Gawa ng mas malapit po ang loob ko sa mag-anak ni Lolo Dado kesa sa mama ng papang ko. Ako po si Timmy, taga Dumalag, Capiz. Pero ang karanasan ko na ito ay nangyari hindi sa Capiz, kundi sa isang lugar sa Iloilo. Hindi ko na sasabihin kung saan ito banda. Mahirap na. Baka buhay pa hanggang ngayon ang mga taong nagbigay sa akin ng nakakakilabot na karanasan kong ito. Nagdadalang tao ako noon sa kaisa-isahan kong anak. Taong 2008, 3 buwan akong buntis. Noong mga panahon na ito ay hindi ko alam na may laman na pala ang sinapupunan ko. Tuloy pa rin ako sa pagtatrabaho bilang isang checker sa isang depot ng soft drinks at beer dun sa Iloilo. Ang may-ari noon ay may sari-sari store din. Parang maliit na grocery na pwedeng mag-retail o mag-wholesale. Kapag walang delivery noon at ang mga nagdi-deliver ay umalis na, ay doon naman ako pumupunta sa may tindahan para tumulong sa pagtitinda. Asahan mong laging maraming customer nun. Kilala kasi yung mini grocery na ito sa lugar. Alauna ng hapon,
Habang naroroon ako para tumulong sa pagtitinda ay merong bumili na matanda. Asukal ang binili niya. Yung isang customer naman ang binili ay bigas. Bali yung kasama ko yung humarap doon sa matandang babae at ako yung umintindi doon sa bibili ng bigas. Nung nagkikilo na ako ay nahagip ng tingin ko yung matandang babae. Nakadipa ito sa labas ng tindahan. Nakanganga. Ang nagpanindig ng balahibo ko noon ay halos tumulo yung laway niya habang nakatitig sa akin. Pagtingin ko sa kanya ng diretsyo ay tinanong ko ito kung ayos lamang ba siya at bakit ganon yung posisyon niya. Parang bigla itong naalimpungatan. At ang sabi niya lang, hinihintay niya umano yung asukal. Sabay nguso doon sa kasama ko na nag-aayos ng binili niya. Ngumiti naman siya pero alam mo yung ngiting parang wala sa katinuan. Doon pa lamang ay naghinala na ako sa kung ano ba ang matandang yon pero medyo tagilid pa rin sa isip ko. Kung buntis ba ako? Gawa ng dinadatnan pa ako noon. Pero may spotting pa o konti lang yung lumalabas. Dahil na din siguro sa posibilidad hindi na ako nag-take ng risk. Kumuha na ako ng luya. Dinasalan ko yon. Tinali sa damit ko. Kinahapunan noon ay bumili ulit yung matanda. Tapos sa hindi maalis yung tingin niya sa akin. Medyo ma-attitude po akong tao, Sir Seth. Kaya ang ginawa ko ay inirapan ko siya noon tapos pinaringgan. Ang sabi ko, ang hirap na ng panahon ngayon. Matatalino na mga alagad ng demonyo. Kagaya ng mga lamang lupa at mga isinumpa. Pero pinahapyawan ko rin ang biro na mas nakakatakot yung adik kumpara sa aswang. Sabay nagtawanan kami. Nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Sumimangot ito bigla at nag-iba din ng ugali. Sinabihan niya ang kasama ko na bilisan umano at huwag puro daldal. Nung gabing yon, hindi nakauwi ang tatay ng anak ko. Doon kasi sa pinagtatrabahuhan namin ay mas sarili kaming kwarto sa taas. Yung ex ko, umuwi doon dati kapag gabi. Iisa lamang kasi ang amo namin. Yun lang ay nasa ibang branch siya naka-assign. Ang kasama ko na lamang noon ay si Belin na isa sa mga katrabaho ko. Medyo maalinsangan ang gabi noon kaya binuksan ko yung bintana para makapasok ang hangin. Nakatulog naman ako pero pagdating ng hating gabi, 12:00 o 1:00 ng madaling araw ay bigla akong nagising sa amoy na hindi ko maintindihan. Amoy imbornal na basta nakakasulasok. Maya-maya ay nakarinig ako ng parang hinihingal o humihinga galing sa labas ng bintana. Yung langis noon na binigay sa akin ni nanay ay bumubula na. Hindi ko alam kung pilya ba ako o nainis dahil sa kasagsagan ng gabi ay nagising ako noon. Ang ginawa ko ay kinuha ko yung organic spray na ginawa ko. Tinadtad ko yun ng luya, bawang, kalamansi at alkohol. Mabisa na organic insecticide yon at antibacterial. Pero hindi ko naman alam na magagamit ko rin yung laman nun sa mga nilalang. Pagka-spray ko dun sa bintana, alam mo yung parang may tinamaan ako. May pumagaspas, tapos ay lumipad papalayo. Nang marinig ko yon ay agad kong sinara yung bintana at hindi na ganun nakatulog ng maayos hanggang mag-umaga. Kinabukasan, hindi ko nakita yung matandang babae. Yung asawa lamang niya yung pumunta sa tindahan at bumili ng 1 kilong bigas. At syempre, asukal. Hindi na rin ako nagtanong sa kanya kung bakit hindi yung babae yung namili ngayon. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw.
Pagsapit ng linggo, umuwi kami sa nakababatang kapatid ng ex ko. Kasal nito. Taga-Haniway sila banda. At doon din naman idinaos ang kasal. Pagkarating namin doon, sinalubong kami ng kamag-anak ng ex ko. Meron na itong edad. Siguro ay nasa 50 anyos na. Hinawakan ako nito sa kamay at hinimas ang tiyan ko. Tapos sabi niya bigla, lalaki umano yon at magiging panganay na apo ni Letty. Medyo nakakagulat yung gawa ng nalaman niya agad na buntis ako, pati ang kasarian. Noong mga panahon na yon, hindi ako sigurado kung buntis nga ba ako eh. Hindi rin ako nagsususuka. Hindi mapili sa pagkain, maliban sa fudgy bar na pinapalamig ko tapos sinasawsaw sa coke bago kainin. Hinimas-himas niya yung tiyan ko noon tapos nung nakita ng binan ko ay dali-dali niya akong hinipan sa ulo. Kumuha ng luya at nilagyan ng cross sign ang pusod ko. Pinaalalahanan niya rin ako na mag-ingat sa pakikis sa lamuha sa iba. Lalo na doon sa kamag-anak nila na humimas ng tiyan ko. Dahil na din siguro sa manggagamot ang binan ko ay hindi na ako nagtanong. Parang naiintindihan ko na ang ibig sabihin niya. Doon na din kami natulog at hindi na muna bumalik ng syudad. Pero kahit nagsasaya na noon sa labas, ay dinig ko ang ingay ng mga pusa sa labas ng kwarto sa likod ng bahay nila. Pero noong mga panahon na yon ay hindi ako iniwan ng biyanan ko. Kahit yung ex ko noon ay hindi niya pinapasok sa kwarto. Baka daw kasi gayahin lamang ang mukha at maninlang kami noon. Naging maayos naman ang gabing yon. Kinabukasan ay bumalik kami ng syudad at nagpa-check up. Doon na nakumpirma na 3 buwan at 2 linggo na akong buntis. Kaya hindi nagtataka kung bakit lapitin ako ng mga hayok sa laman ng mga nilalang na yon. Nung nasa 5 buwan ay saka na lamang ako sa kapis. Marami pa akong kwento pero Sir Seth, hihingi muna ako ng pahintulot sa tatay ko. Kung papayag ba siyang ikwento ko ito dito sa channel niyo. Taong 1987, sa isang lugar sa Eastern Samar. Umuwi si Bulano noon sa kanila para magbakasyon at para na rin mag-ikot-ikot para magturo ng mga aral ng Biblia. Si Bulano ay isang misyonaryo. Hilig niya nang magbasa at magbigay kaalaman tungkol sa may likha. Paborito niyang turuan ng mga bata dahil nag-i-enjoy ang mga ito sa mga kwento ng mga himala. Naikot na niyang iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. At sa 15 taon niyang pagkawala sa lugar ng Samar, ay hindi niya inaasahan na may mangyayaring kababalagan sa kanyang pagbabalik doon. Bago pa man ito makarating ay binalaan na ito ng kanyang tiyo Antonio na mag-ingat. Noong mga panahon na yun ay mainit pa rin ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa mga gumagalang aswang. Bantog ang isang matanda sa kanila na pangalanan na lamang Nating Mana. Hindi taga doon sa lugar nila pero bigla na lamang sumulpot kasama ng kanyang apo at naging residente doon. Itong babae umano ayon sa mga manggagamot sa kanilang lugar ay kilala bilang aswang. Ang bahay nila ay nag-iisang nakatayo sa kabilang pangpang sa ilog, kung saan ang mga magulang ng apo niya walang nakakaalam. Ayon pa sa kwento, ay may isa silang kabarangay na naligaw doon isang gabi sa bahay nila. Galing umano itong sakahan at hindi makatawid sa ilog dahil kakatapos pa lamang ng ulan at mataas pa ang agos ng tubig noon. Ang naabutan lamang umano noon ay ang apo nito na nag-iisang nakaupo sa harap ng gasera. Tahimik ito. Pero ang ipinagtataka ng magsasaka,
Napakaraming langis sa kusina nila. At isa na dito ay nakabukas sa gitna ng mesa. Naglakas loob kunin ng magsasaka ang isa sa mga langis na yon at nagmadaling umuwi sa kanila. Masasabi nilang napakaswerte noon dahil nagkataon na wala ang matanda sa bahay. Dahil ayon umano sa manggagamot, ang langis na nakuha niya ay galing sa tagunlipon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ito, isa itong herbal na ginagamit ng mga aswang para mawala o mag-ibang anyo. Kapag pinahid nila ito sa kanilang katawan, hindi sila nakikita at kaya nilang maging hayop katulad ng baboy ramo at malaking aso. Nakumpirma pa mismo ito ng mga tao kasi mula umano nang mangyari ang pagpasok ng magsasaka sa bahay niya, ay hindi na daw ito nilulubayan ng matandang yon. Ilang madaling araw na niya itong nakakasalubong sa kahon kapag naglalakad siya papunta sa kanilang palayan. At kapag lumalagpas na ito sa kanya, ay nawawala ito at hindi mo makita kung saan pumunta. Tumigil na lamang umano ito nang magsimulang magdala ng bawang at asin ang magsasaka na yon, kasama ng itim na tali na may rasyon na manggagamot. Isa lang yon sa kilalang kwento sa kanilang lugar at hindi aakalain ni Bulano na siya mismo na hindi ganon ka makapaniwala sa ganito ang makakaranas nun. Pagdating ni Bulano sa kanila ay pinagkaguluhan na ito kaagad ng mga matatanda. Karamihan, tuwang-tuwa gawa ng bata pa lamang ito nang umalis. Yung isa pa nga niyang kababata na buntis ay niyaya siya maging ninong na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Isang hapon, kagagaling lamang ni Bulano sa sakahan na pagmamayari ng lolo niya nang mapadaan siya sa bahay ni Mana. Dahil sa gawa sa kawayan ng kubo nito ay makikitang bukas ang gasera, kaya lumapit ang lalaki sa bahay na yon. Narinig ni Bulano ang boses na parang may inuusal ito. Sa unang hula niya, nagdadasal ito, kaya ganun na lamang ang tuwa niya at meron siyang masasabayan sa mga ganung uri ng kaugalian. Kumatok si Bulano sa pinto ng bahay, pero walang nagbubukas. Patuloy pa rin ang dasal na naririnig niya hanggang sa makakita siya ng isang siwang sa bintana nun. Sinilip niya yon. Bagay na pinagsisihan niya. Nakita niya ang matanda na nakaharap sa pader. Umuusal ito ng dasal na hindi niya maintindihan. Naglalaway ito. May langis na pinapahid sa katawan. Halos mapatid ang hininga ng lalaki nang tumigil ito at tumingin sa direksyon niya. Nanlilisik umano ang mga mata nito. Halos madapa ang lalaki na tumatakbo. Tumawid sa ilog at pagkarating sa kabilang ibayo ay lumingon nito. Na ayon sa kanya, ay dapat hindi na niya ginawa. Nakita niya ang matanda sa kabilang pangpang. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Pag-uwi ni Bulano, agad itong nagkalagnat. Mataas umano ang lagnat nito na nanginginig pa siya habang pinupunasan ng kanyang lola. Buong magdamag na nakahiga lamang itong si Bulano. Ang akala nila nung una ay dahil nabasa lamang ito sa ilog o hindi kaya ay nahamugan, pero may bumisita sa kanya nung gabing yon. Nagising ang lola niya sa isang kaluskos na galing sa bintana. Ang lola niya kasi ang pinakamalapit na nakahiga sa may bintana nun. Ang unang inakala nila, pusa lang, nang biglang may kumalabog sa mismong itaas ng bubungan.
Sinundan ito ng mga kaluskos. Pwedeng pusa, pero ayon sa lola niya, ay masyadong mabigat ang mga kaluskos na ito na parang pinupunit ang tahi ng pawid na bubungan. Sinundan pa ito ng ilang mga alulong na mga aso sa paligid. Kasabay nito, biglang nanginig at tumirik ang mata ni Bulano. Lalo itong inapoy ng lagnat. Ginising ng lola niya ang kanyang lolo para magbukas ng ilaw. Kumuha naman ang lola nito ng maligamgam na tubig at tsokolating gawa sa kakao para mapunasan at mapawisan ng binata. Ang mga kaluskos ay tuloy-tuloy pa rin. Parang naghahanap ito ng butas na mabubuksan. Mabuti na lang at ang lolo nito ay isang magaling na karpentero. Pulidong gumawa ng pawid at doble pa ang pagkakapatong nito sa kanilang bubungan. Ang mga kaluskos ay napalitan ng paulit-ulit na yapak. Nang magsimulang magsiga ang kanyang lolo sa kanilang dapog, goma, asukal at asin sa nagbabagang uling nun. Tila ba may naiiritang nilalang sa may bubungan dahil sa matapang na amoy at usok nun. Dahil marami ring alam ang lolo nito, ay may itinago itong isang maliit na kawayan na kung tawagin ay bagakay. Isa itong uri ng kawayan na maliit pero humahaba din ng ilang metro. Ipinatutuyo ito. Tinatapyasan sa dulo para tumulis. Pinanlalaban din umano ito sa mga aswang. Paulit-ulit na nagmumura ang lolo niya habang tinutusok-tusok ito sa bubungan nila. Hinamon pa ito ng lolo ni Bulano. Nabubutasan niya ang bubong sa pamamagitan ng bagakay at pumasok ito para magbuno sila. Rinig ang mga yabag sa taas na parang umiiwas sa bawat paghampas ng bagakay sa taas ng bubungan. Ayon pa nga, nangangating araw ang mga aswang dito sa bagakay na ito. Hanggang sa makarinig sila ng galaw ng sanga sa makopa sa tabi mismo ng bahay nila. Pahiwatig na doon tumalon ang kung sino man ang kaninay nasa bubungan nila nun. Huminto ang panginginig ni Bulano at nung umaga pa lang ay agad silang nag-imbita ng manggagamot. Ayon sa kanya, nabati umano itong si Bulano. Siguro ay dahil sa ginawa niyang pagsilip doon sa bahay ng matanda. Mabuti na lamang kamo at hindi siya naabutan nito. Kung hindi, baka kung ano pa ang ginawa ng matanda sa kanya nun. Pero ang nangyari nung gabi ng mga kaluskos, hindi lamang umano si Bulano ang pakay nito. Dahil ang bahay ng lola at lolo niya ay isa lamang sa mga bahay na may pangalawang palapag at mataas ang pagkakagawa. Doon dumapo ang sinasabing aswang. Pero ang punterya daw talaga nito ay ang kababata ni Bulano na isang buntis. Ang pinagtataka lamang ng magagamot ay hindi ganito kaagresibo ang matandang yon. Sa tagal nang kilala ang matandang ito bilang aswang, ay hindi ito umabot sa puntong umaakyat sa mga bubungan o sa mga puno man lang. Masyadong agresibo ang ginawa nito na sa tingin ng manggagamot ay gawain nito ng bagong yanggaw. Binigyan si Bulano ng itim na tela. May dasal ito. Tinali sa mga pader ng bahay nila. Dinamay na rin ang buntis niyang kababata nun. Pagkatapos ay inutusan nito ang lolo ni Bulano na kumuha ng baging ng makabuhay. Sa bintana at pinto ay nagpako ang lolo niya ng putol na puno ng bagakay para makasigurado lang na hindi na sila madadaanan o gagambalain ng kung anumang nilalang yon. Mabilis na nawala ang lagnat ni Bulano sa pamamagitan ng mga dahon na pinunas at tinapal sa kanya.
Napawisan ito kaagad at ilang araw lamang ay parang walang nangyari. Mula noon, hindi na nila nakita pa si Mana, ang matandang aswang. Hindi nila alam kung nagtatago lamang ba ito dahil sa nangyari. Naging palaisipan din kay Bulano, tsaka sa lolo at lola niya ang sinabi ng manggagamot na parang bagong yanggawang dumaan sa bahay nila. Ilang araw na napaisip ito. Hanggang sa isang araw ay masalubong nila ang apo ni Mana. Nakayuko ito. Iwas ang tingin sa kanya. At alam niyo pa ang nakapagtataka. Paika-ika itong naglalakad. Kung tama man ang naisip ni Bulano, para sa akin posible. Posibleng napasa na ng matanda sa kanyang apo ang bertud ng pagiging aswang. Ako si Juan. Ang kwentong ito ay tungkol sa kaibigan kong tawagin na lamang natin sa pangalang Epoy. At kaming dalawa ay taga-Biri, Northern Samar. 17 taong gulang pa lamang ako ay kaibigan ko na itong si Epoy. Mabait, simple kasama. Hindi siya yung tipong mahangin at pala kaibigan pa pero may isang bagay na medyo kakaiba sa kanya. Sa lugar kasi namin nun, bantog ang angkan niya na may mga lahing aswang. Lagi kami magkasama nito, kumbaga regardless sa usap-usapan, siya yung kaibigan na talagang worth the keep kung tawagin. Kung saan-saan kami napapadpad. Tapos bata pa lamang kami, may bisyo na. Inom at yosi, patago. Sa edad kong yon, hindi pa ako ganon ka mapaniwala sa mga aswang. Kaya kahit ganon na lamang ang pagkalat ng mga kwento ay hindi ko nilubayan ang kaibigan ko. Minsan nga, kumakain pa kami sa iisang plato eh. Hindi natapos ang pagkakaibigan namin ni Epoy. Pero dahil na din sa sabi ng iilan na mag-ingat ay dumistansya ako ng konti nun. Bihira o minsan ay hindi ko na siya nakakasama. Iniwasan kumbaga. Wala namang naging problema kay Epoy yun. Nagkaroon pa nga siya ng ibang mga kaibigan eh. Siya nga pala Sir Seth. Sa angkan nila Epoy, ang kapatid ng lola niya ang may matunog na pangalan. Sinasabing ito umano sa pamilya niya ang may lahing aswang. Kaya maraming tanong na sumagi sa isip namin nun. Nang mamatay ito, sino kaya sa mga batang lahi ng lolo niya ang sumalo ng pagiging aswang? Isang gabi ay may patay sa amin. Malapit ito sa baybayin sa daungan ng mga bangka. Alam mo naman kapag may patay, may sugal. Yun ang pangunahing pakay ko, ang magbaraha. Habang nandoon ay dumating naman itong mga kaibigan ko na nagyaya ng inuman. Tumanggi ako noon gawa ng nakafocus ako sa paglalaro. Bali in short, may nagiinuman din doon. Kasama pa yung barkada niya na kamag-anak din ng namatayan. Nung palalim na yung gabi ay nagpasya akong umuwi na muna. Paano ba naman kasi? Natalo ako. Pero sabi ko na ibabalik din ako at kukuha lamang ng pera para makabawi sa pusoy. Maya-maya pa. Habang pabalik ako ay parang nagkalasan at nagtatatakbo itong si Melvin. Isa sa mga umiinom kanina. Hinarang ko siya tapos ay tinanong ko kung ano ang problema. Hinihingal itong tumigil at nagsimulang magkwento. Ito umanong si Epoy ay nagyaya sa dalampasigan malapit sa malalaking bangka. Dudumi lamang daw. Sinamahan siya ni Melvin sa nasabing lugar. At siguro sa dala ng kalasingan ay magkatabi itong dalawa na nilalabas yung dumi nila.
Pasintabi po sa mga kumakain. Maya-maya pa ay may napansin si Melvin kay Epoy. Medyo kakaiba umano ang pwesto nito habang dumudumi. Parang tuwad na tuwad. Yung tipong hindi na normal. Pare, anong posisyon yan? Patawang banggit ni Melvin. Hindi sumagot si Epoy kaya tumalikod na lamang ulit itong si Melvin. Makalipas ang ilang minuto ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na ihip ng hangin. Parang pagaspas. Hindi siya yung tipong nanggagaling sa hangin na dala ng dagat nun. Lumingon ulit siya kay Epoy. Nawala ito. Nagpalingat-lingat si Melvin pero hindi niya makita ang kasama. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kung anong bagay na parang alam mo yon, tunog ng nag-aaway na pusa. Yung parang galit na pusa. Ganon. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog na yon at laking gulat niya sa nakita. Si Epoy, nasa taas ng palo-palo ng malaking bangka. Nakalambitin. Naulinagan niyang si Epoy yon maliban sa humaba ang buhok nito. Pula ang mga mata at naglalaway. Doon na siya nagtatatakbo pabalik ng lamay. Bit-bit ang salawal na hindi pa niya nasusuot. Yung mga tao sa lamay noon ay bumalik doon sa nasabing lugar. Nagpasama din kasi si Melvin. Naiwan niya yung tsinelas niya. Mag-aalas 3 na noon. Pero wala na rin silang natatnan na kakaiba pagdating nila doon. Kinabukasan ay kinumpronta ni Melvin si Epoy kung ano ang ginagawa niya doon sa taas ng malaking bangka at bakit gano'n ang itsura niya. Hindi naman tumanggi si Epoy pero ang sinabi niya lang ay may kinuha lamang umano siya doon at kaya hindi na siya bumalik sa lamay dahil lasing na umano ito. At nakita niya namang si Melvin ay tumatakbo nga nung gabing yon. Kaya umuwi na lamang siya sa kanila. Nagtataka pa rin talaga si Melvin noon. Alam niyang may tama na rin si Epoy. Ang ipinagtataka niya lang talaga ay nagawa pa nitong umakyat sa malaking bangka ng ganun kabilis. Doon pa mismo pumwesto sa tuktok ng palo-palo. Mula noon ay iwas na rin si Melvin kay Epoy. Makalipas ang ilang buwan, pumuntang Maynila itong si Epoy. Nagtrabaho umano sa mga constructions. Mga ilang taon din bago ito bumalik sa amin sa summer. Nagsasama-sama na lamang sa bangka o crew. Minsan ay kargador din. Hanggang ngayon ganito ang trabaho niya. Nung nakaraan ay naging dikit ulit kami ni Epoy. Nagsimula na naman kaming mag-inuman. May mga gabi nga na halos gabi-gabi iinom kami noon pero syempre nandun pa rin ang pagdududa ko. Bawat tagay talaga ay sinisigurado kong nakatingin ako sa baso. Mahirap na, di ba? Lumipas ang ilang buwan pero ito, tao pa rin ako. Walang nangyaring hindi maganda kaya unti-unting naging komportable ako dito sa kababata ko. Pre, wag mong tataluin na. Wag mo akong tataluhin. Babarlin talaga kita. Pabiro ko sa kanya minsan nung nalasing kami. Pre, hindi ko naman talaga alam ang nangyari sa akin tsaka hindi ako ganun. Sila lang. Doon ko naisip na malaki ang posibilidad na nahawaan na nga itong kaibigan ko pero posibleng hindi niya ito makontrol. Isinantabi ko na lang kahit papano ang issue na yon. Aswang man o hindi si Epoy ay isa ito sa pinakamabait kong kaibigan. Sabi ko nga ayoko ng kaibigan na maingay at nagyayabang kapag nakainom. Si Epoy kasi ay mabait talaga. Sumusunod pa to sa utos ng walang reklamo. Pero merong isang pangyayari. Yung huli naming inuman na nagpadesisyon sa akin na umiwas na lamang ulit sa kanya.
Maaga pa lamang noon ay niyaya ko si Epoy na mag-inuman sa bahay. Sagot ko ng pulutan. Pumayag naman ito. Sabi ko mga alas 7:30. Pero maaga pa lamang ay naroroon na siya agad sa bahay kaya inutusan ko na lamang muna siya na bumili ng Emperador Light. Biniro ko pa nga na lumipad siya habang hinahanda ko yung pulutan eh. Tumawa lamang ito at umalis na para bumili. Ang pulutan namin noon ay pugita o pusit. Nilaga ko lamang ito tapos hinanda kong sausawan ay yung toyo, bawang, sibuyas at sili na may pinigaang kalamansi. Meron pa akong itinabi na inihaw na isda. Pinigaan ko rin ito ng kalamansi noon. Pagdating niya ay nagulat siya sa dami ng pulutan namin. Sabi ko naman ayos lang. Minsanan lang naman at para matagal na rin malasing. Habang tumatagay kami, napansin ko na hindi namumulutan si Epoy. Sabi ko sa kanya simulan na niya lantakin yon. Madami-dami yon tapos kaming dalawa lang. Hindi ko siya maintindihan. Hindi siya mapakali. Yosi ng yosi. Ang sabi niya lang sa akin ay maya-maya umano. Dahil sa pamimilit ko ay pumayag na lamang ito. Kumuha ng pusit tapos kinain nun. Hindi ito kumibo. Pero mga ilang minuto lamang ng pagnguya niya ay niluwa niya rin yon. Nagpaalam ito na tatabi lang umano kasi nasusuka siya. Hinayaan ko naman. Nagtaka pa nga ako gawa ng may problema kaya sa pagluto ko sa pusit noon. Pagbalik niya ay naramdaman ko na kaagad na parang medyo may kakaiba sa kanya. Hindi ito makatingin ng maayos tapos namumula ang mga mata. Biniro ko naman ito. Sabi ko, hindi ka pa nga lasing, sumuka ka na. Alam ko naman na malakas na manginginom yon. Matibay pagdating sa magdamagang laklak ng alak. Ang sagot lamang niya ito sa akin ay ayaw niya ng pusit kaya isda na lamang umano yung pupulutan niya. Kakasubo pa lamang ng isda noon nang bigla na naman siyang napatigil noon. Hindi ito mapakali. Naduduwal. Daig pang buntis. Agad siyang tumayo at sumuka na naman. Nag-aalala na ako ng konti noon. Tinanong kung kaya pa ba niyang uminom. Sabi niya wala lamang siya sa kondisyon. Tapos ay bigla itong nagtanong ng, Pre, pinigaan mo ba ng kalamansi yung isda? Umuo naman ako sa tanong niya. Alisin mo yan pre. Pangit ng lasa tsaka hindi ko gusto yung amoy eh. Doon ko napagtanto ang mga sabi ng mga matatanda nun na ayaw ng mga nilalang na ito ang kalamansi. Inalis ko na lamang lahat ng pulutan namin at nagpapak na lamang kami ng butong pakwan. Nang palalim na ang gabi ay medyo may tama na rin kami. Nagpaalam na itong umuwi. Ako naman ay nagligpit at nagpahinga na rin. Nung gabi na yon ay hindi ako mapakali. Sumakit yung tiyan ko. Suka ako ng suka. Magdamag akong hindi nakatulog dahil sa sakit ng tiyan ko. Tumagal ng 4 na araw yon. Nakaratay ako. Magigising ako sa kalagitnaan ng gabi na merong huni ng parang ibon na magkahalong tunog ng pusa sa taas ng bahay namin. Madalas ito lalo na kapag nagsisimula ng sumakit ulit ang tiyan ko. Ika-4 na araw ata noon ang pagkasakit ng tiyan ko. Umaga, lumabas ako ng pinto. Gumilid sa labas ng bahay para umihi pero bigla kong nakita si Epoy. Nakatingin ito na parang nakakaloko yung tingin. Ngumingiti. Tinawag ako nito at ang sabi niya, Pre, makikidaan lang. Hindi na lang ako umimik. Nakafocus ako sa pag-ihi ko. Pagkatapos ay dumaan si Epoy na parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Parang guminawa. Nawala yung sakit ng tiyan ko. At uhaw na uhaw ako noon.
Ang dami kong ininom na malamig na tubig tapos napaligo rin ako. Ewan ko ba, ayoko mang isipin ay malakas ang kutob ko na inaswang ako ng kaibigan ko. Hindi lang ako sigurado kung gusto niya lang gumante sa nangyari nung huli naming inuman. Mula noon ay umiwas na ulit ako sa kanya. Mas ginusto ko na lamang na uminom mag-isa. Mahirap na. Baka hindi lamang ito ang danasin ko sa susunod na makainuman ko. Si Epoy. Early 2000, Urbis Tondo, Pangasinan. Nasa 13 taong gulang ako noon. Nagbakasyon kami doon sa tita ko kasama si Papang. Marami akong pinsan. At syempre kapag may mga ganitong bakasyon at sa tuwing bumibisita si Papang ay hindi matigil ang kasiyahan at inuman pagsapit ng gabi. 10:00 ng gabi noon. Patuloy pa rin ang inuman nila. Tapos ay biglang nakarinig ako ng sigawan. Gusto ko sanang sumilip ng mga panahon na yon sa pag-aakalang may gulo o away. Alam mo naman kapag lasing minsan, nagkakapikunan. Akma na akong lalabas ng pigilan ako ni Papang. Pinagalitan ako at sinabihang manatili sa loob. Hindi na ako lumabas noon. Hanggang sa mawala ang ingay at naging kalmado ang lahat. Si Kuya Paeng, isa sa mga pinsan ko, nagkwento sa akin kung anong nangyari nung gabi na yon. Habang masayang nag-iinuman at nagkikwentuhan, ay bigla umano nilang narinig ang isang malakas na pagaspas. Yung ramdam mo parang may malakas na hangin na galing sa isang pakpak nun. Tapos ay bigla na lamang may malakas na tunog sa may bubungan. Malinaw na may bumagsak doon. Alam nilang hindi yun normal na pagbagsak ng kung ano lang sa may itaas. Gawa ng yumanig yung buong kubo nun. Ang ginawa ng isa kong pinsan ay kinuha yung patalim ni Lolo, yung gawa sa tanso. Dahil hindi din kataasan yung pawid noon ay pinagtatagahan niya ito. At nung huling hugot niya ay nakita nilang may tinamaan gawa ng may dugo sa patalim na yon. Pagkatapos ay biglang narinig na naman nila yung malakas na pagaspas. At doon ay kitang-kita nila ang malaking ibon na yon. Dahil marami rin sila noong mga oras na yun ay hindi sila nag-atubiling habulin. Pero hindi nila naabutan ito. Kinaumagahan ay inspeksyon nila ang buong kubo, kasama na yung bubungan. At kitang-kita nila yung mga bakas na mga laman loob doon mismo sa bubungan na yon. Buti na lamang at hindi yun laman loob ng tao at hindi gaya ng inaakala nila. Ayon sa tito ko, maaaring konektado ito sa alagang kalabaw ng kapitbahay nila. Galing kasi siya sa bukid nun. At ayon sa kanya ay nakita umanong wakwak ang tiyan nito na parang pinagpiestahan ang lamang loob niya. Hindi kami sigurado at ayaw naming ikonekta ito sa nangyari pero ayon umano kasi sa balita ay may isang guro doon. Nagtuturo sa high school. Sinugod umano sa ospital dahil sa saksak sa tiyan niya. Ayon din sa mga naririnig namin noon ay hindi ito taga dito. Galing umano yon ng Visayas at walang nakakakilala sa lugar namin noon. Matapos mangyari ang lahat ng yon, ay bigla na lamang umanong nawala ang teacher na yon. Ayon sa mga nakakita sa kanya, umalis na lamang ito nang walang binibigay na dahilan. Itong kwentong ito ay karanasan ng kapitbahay ng tiyahin ni tatay. Dekada 70, Camarines Norte, Bicol.
Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lugar o barangay. Basta naroroon ito banda sa parte ng Labo, Camarines Norte. Noong mga dekadang yon, napakasimple pa ng pamumuhay ng mga tao. Meron sa kanila na nakatira sa mga bulubundukin. Ayon kay tatay, yung tiyahin niya na ito ay may mag-asawang kapitbahay. Buntis ang misis nito. Gabi-gabi na lamang umano ay hindi sila pinapatulog ng kung anong mga nilalang na animo ay naaakit sa sinapupunan ng babae. Tinatawag nila itong pangilan. Walang nakakasiguro kung ito ay isang engkanto, lamang lupa o aswang. Basta kawangis ito ng tao. Mababa, mataba, mabalahibo ang katawan. Mukha umano itong unggoy pero matatalim ang mga ipin. Tuwing sasapit ang hating gabi ay binubulabog sila nito. Nakakabulahaw ang huni nito. Parang manok na panabong pero napakalakas. At ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Nung manganganak na ang babae ay nagtawag ang lalaki ng mga kasama doon sa kanila. Puro lalaking kamag-anak niya ang pumunta doon. Kasi malakas ang kutob niya na mas lalong magiging hayok itong nilalang na ito. Tsaka ayon nga din sa kanila, takot sa mga kalalakihan ng pangilan. Dahil dito ay nakapanganak ng maayos yung babae. Walang nagawi o wala silang narinig na tunog ng nilalang na yon. Noong gabi lang ng kapanganakan ito nangyari. Tahimik ang paligid. Ang akala nila noon ay maayos ng lahat, na hindi na babalik ang nilalang na yon. Pero hindi. Ilang gabi lang ang nakalipas, kung kailan wala doon ang ibang kamag-anak ay bumalik ito. Ang huni nitong paikot-ikot sa kanilang kubo. Nang mga oras na ito ay parang mas malapit palalo sa kanila ang pangilan. Parang naghahanap ng paraan na makapasok sa loob. Gabi-gabi itong nambubulabog. Bagay na napuno na ang asawang lalaki sa ginagawa niya. Napupuyat na rin kasi ito sa tuwing manggugulo ang nilalang na yon. Maghapon umano itong naghasa ng itak. Hindi ito tumigil hanggat hindi nakasiguradong matalim na ito. Punong-puno na siya sa nilalang na yon. Bukod sa puyat at pagod ay naaapektuhan na ang normal na buhay nila. Nang sumapit ang gabi, matyaga itong naghintay. Nagkubli sa tabi ng kung saan laging dumadaan ang pangilan. Hindi nagtagal ay lumitaw nga ito sa gitna ng dilim. Hindi na siya nagdalawang isip na indahan ito ng hinasa niyang itak. Buong lakas niya itong tinaga at hinataw. Kaso ang problema, napakatigas umano ng katawan niya. Hindi ito tinatablan ng patalim ng lalaking yon. Animoy hindi din inaasahan ito ng lamang lupa na yon. At ito'y nawala na lamang din sa paningin ng lalaki. Mabilis na bumalik ang lalaki sa kanyang mag-ina. Hinintay nito na sumikat ang araw. Pagkatapos ay bumaba sila ng bundok at doon muna nakitira sa kapatid niya sa paanan. Malakas kasi ang kutob nito. Nababalikan sila. Hindi lamang ng isa, kundi grupo ng mga nilalang na yon. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ito sa bahay nila. At pagdating niya dito ay sira na ang bahay niya. Wasak ang lahat, pati yung gamit sa loob. Mga damit, kumot, unan, nagkagutay-gutay. Pati mga pinggan at baso nila. Nabasag lahat. Ito po ang kwento ni Tita Sayong, kapatid ni Mama. Hindi po totoong kapatid sa dugo.
Si Sayong ay inampon nila lolo at lola nung siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Bakit? Ito ang dahilan. Ikinuwento niya at ni mama ito sa akin mga ilang taon na ang nakalipas nung wala pa sila sa States. Si mama at si tita ay original po na matalik na magkaibigan. Magkaklase sila mula elementarya. At dahil maliit lamang ang lugar nila sa baryo at kahit ilang kilometro ang layo ng school nila noon, hindi sila napaghihiwalay kahit sa section. Masaya laging magkasama ang dalawang ito. Bukod pa kasi doon ay wala nang ibang kaibigan si Tita Sayong. Bakit? Kilalang aswang umano ang pamilya nito. Yung nanay niya umano ay nasa 60 ng edad noon. Pero nagkaroon pa ito ng bunso. At yun ay si Tita. Kilalang aswang ang nanay niya sa kanila. Hindi ito yung tipong haka-haka lang o hindi ito yung sira lang ng bait. Sinasabing nakuha ng nanay ni Tita Sayong sa lolo nito ang pagiging aswang. Kilala nga rin itong paligid-ligid sa kanila. Ilang beses na rin itong sinugod dahil sa maraming beses na itong nahuli nang magsasaka sa isang malaking puno malapit sa kanila na ngumangasab na mga laman loob ng hayop. Pero bakit hindi nila pinapalayas? Dahil takot silang mabalikan. Ang lolo umano nitong si Tita ang umamin sa kabarangay nila na ang mga binibiktima lang nitong mga hayop ay ang mga hayop sa kabilang baryo. Baka kasi kapag pinalayas nila ito, ang mga buhay naman nila ang mapinsala. Sobrang tagal na nang nangyari na yan, Sir Seth. Mga 20s o 30s pa. Tapos itong nanay ni Tita Sayong, bata pa lamang ay nagkaroon na rin ng anak. Sa edad siguro ng 18. Dahil din kasi ng mga panahon na yun ay talagang kung gusto mo nang mag-asawa, go lang. Yun ang ate ni Tita Sayong, yung panganay. Tapos ay nasa edad 50 na itong nanay niya nung magsimulang magtawag yung tatay nito na isasalin sa kanyang birtud. Ikinuwento ni Tita Sayong na ayaw umano noon ng nanay niya pero wala siyang magagawa dahil siya lang talaga ang tagapagmana at awang-awa na siya sa tatay niya noon. Parang nabubulok na. Tinatawag na ng lupa ang katawan niya pero hindi makapagpahinga. Matapos makuha ng nanay ni Tita noon ang pagiging aswang, ay lumipat na ito sa looban, malapit sa ilog. Basta hanggang doon lamang umano ang kwento sa kanya ng nanay niya na naalala niya. Tapos ayun na nga, sa edad ng nanay niya na 60 ay nagawa pa itong makabuo. At siya yon. Pero hanggang doon na lamang din. Ni hindi na sinabi ng nanay ni Tita Sayong kung nasaan ang tatay niya. Kahit na binansagang aswang ay mabait umano kay mama ang nanay ni Tita Sayong. Nung una ay natatakot ito. Niyaya ito ni Tita Sayong sa kanila na hindi niya pinaalam kina lola noon. Kasi sina lola, ayaw din nilang lumapit si mama doon sa tirahan nila. Ang kubo umano nila, simple lang. Hindi yung malansa o yung napapanood nyo sa TV na nakakatakot. Basta literal na kubo. Wala din itong mga langis o kakaibang gamit na makikita ayon sa mga nakita lamang ni mama. Nakailang ulit na rin sila doon. Nakakalaro din nila minsan yung ate ni Tita Sayong na mahigit 30 anyos yung agwat sa kanya. Mabait din ito. Ang medyo kakaiba lamang umano doon sa kanila ay kapag naghahanda ito ng pagkain. Ni minsan ay hindi nila nakikitang nakikisalo ito pero lagi niya umanong tinatabihan si mama ng kalamansi. Parang ginagawa niya umano itong biro na wala daw halong kung ano ang pagkain kahit pigaan niya pa ng kalamansi yon. Minsan nga, kapag alam niyang doon lalagi si mama, ay si mama mismo at si Tita Sayong yung mangunguha ng gulay o gigilit ng manok at magluluto. Para siguradong hindi mayayanggaw si mama.
Yung isa pa ring kakaiba sa nanay ni Tita Sayong ay tuwing sumasapit yung 4:00, may iniinom itong tsaa. Napapansin lamang ito ni Mama lagi. Ay naman kay Tita, ang tsaa umano na ito ay parang sa malayo pa kinukuha ng nanay niya. Tapos meron siyang tubig na hiwalay. Nasa isang tapayan na siya lang yung magbubukas dapat. Tapos ayun yung ginagawa niyang pantsaa. Minsan naman kapag lumampas na ng 4:00 ay pinagsasabihan na si Mama o si Tita Sayong na kailangan nang umuwi ni Mama. Nag-iiba na umano yung aura nito. Si Tita Sayong naman ay hindi na niya kinikwento kung anong nangyayari sa nanay niya pagkaalis ni Mama noon. Ramdaman naman namin na ayaw niya. Nang maglalabing-6 na taon na nga itong si Tita ay nakita na lamang ito nila Mama sa labas ng bahay nila isang gabi. Umiiyak, hindi makapagsalita. Ayon naman dito kay Tita ay wala na siyang masyadong maalala nung panahon na yon. Basta tumatakbo na lamang umano siya noon na takot na takot. Merong kulang sa alaala ni Tita hanggang ngayon kung paano siya napadpad kina Mama. Na maski siya, hindi talaga niya maalala. Kahit anong balik nila Mama noon sa kanya, ayaw lang siya ng ayaw umano. Kaya nung mga sumunod na araw ay doon muna ito nakitira sa kanila. Nung pangalawang gabi noon ni Tita Sayong sa bahay, ay saka na umano sila nakaramdam ng pangbubulabog. Nagising sila na umiiktad si Tita sa higaan. Parang namimilipit sa sakit. Tapos ang bubungan nila Mama noon ay hindi lamang kaluskos yung natamo. Talagang pukpok umano. As in kumakalabog na parang hindi mo maintindihan. Ang masama pa noon ay walang kilalang albularyo na taga doon sa kanila. Mawawala na lamang ang pukpok na ito pag malapit ng mag-umaga. Siya nga pala Sir Seth, itong si Tita Sayong pala ay huminto na ng pag-aaral ng mga panahon na yon. Si Mama naman ay tuloy-tuloy kasi medyo may kaya sila nun. At itsundo din si Mama ni Lolo. Kasi mula nung doon tumira si Tita Sayong ay laging may bumubuntot sa kanyang itim na aso na parang palagi siyang sinusundan. Kaya sobrang takot din ng mga magulang ni Mama nun. Lumala pa ang lahat nung minsan na bumisita na naman yung nilalang na yun sa bubong. Dito ay parang mas malakas na umano ito. Niyuyugyug niya na ang bubungan nila Mama. Hinayaan lamang nila ito. At yung lolo ko naman ay lagi na lamang daw may itak sa tabi at buong magdamag lang na nanermon. Yun nga lang kinaumagahan, ang mga alagaing aso ni Lolo. 3 yun. Nangamatay lahat. Alam niyo na din siguro kung ano ang mga itsura nito. Gaya ng mga nabibiktima mga hayop ng nilalang na yon. Gusto na ring umalis ni Tita Sayong noon sa hiya. Naiyak sila Mama noon at Tita nung ikwento ito pero sobrang bait po ng lolo at lola ko. Talagang hindi nila binitawan si Tita. Kaya nung sumunod na gabing yon, nung bumisita na naman ng madaling araw ang nilalang ay hindi na po nila napigilan si Tita. Lumabas ito ng bahay. Nagsisisigaw. Inulit niya pa yung sinabi niya habang nagkikwento pero hindi ko maintindihan gawa ng native language po nila sa Visayas yon. Pero ang ibig sabihin umano noon ay lubayan na siya. Huwag na umanong bumalik. Pagkatapos ay bumalik na ito sa bahay. Doon na natigil ang pagaspas sa bubungan. Tapos ay para umano itong bumaba ng lupa noon dahil dinig po nila ang pagbagsak sa bakuran. May umiiyak pa. Alam mo yung parang nananangis, parang nasasaktan. Dahil tinakwil siya ng isang taong mahalaga sa kanya. Yun na ang huling pagpaparamdam nung nilalang na yon. Ayaw mang isipin nila Mama at Tita ay wala nang iba umano yon kundi ang nanay ni Tita. Mga ilang buwan lamang noon ay nagpamanila na sila at doon na ulit nag-aral si Tita at inampun na nila ito.
Malaki ang naging utang na loob ni tita kina mama. Hanggang ngayon ay wala pa itong asawa. Ginugugol niya ang oras niya sa pag-aalaga kina lolo sa ibang bansa. Wala na rin siyang balita sa kapatid niya at sa nanay niya. Para kay tita, ayaw niya na ring malaman ang mga nangyari. Basta doon sa lugar nila ngayon, sibilisado na rin ang mga tao. Meron na nga rin doong isang kilalang mall. Tapos kokonti na lamang ang mga bukid. Ibang-iba na kesa doon pa sila nakatira.